Sa umpisa, malinaw sa amin ang linya. Magkaibigan lang, magkatrabaho, may kanya-kanyang buhay na hindi pwedeng guluhin. Alam namin kung saan dapat tumigil, o iyon ang pinaniniwalaan namin sa sarili namin. Pero minsan, kahit malinaw ang hangganan, ang damdamin marunong lumusot sa mga pagitan. Sa bawat umaga na sabay kaming pumapasok, may mga ngiting hindi sinasadya. Mga good morning na mas may bigat kaysa dati. Sa bawat kape na iniaabot, may mga daliring muntik magdikit. At sa bawat pag-iwas, may konting panghihinayang. Hindi naman namin ginusto, pero hindi rin namin agad binigilan. Nagsimula sa simpleng kwento, sa reklamo tungkol sa trabaho, sa tawa sa mga maliliit na bagay, hanggang sa dumating sa mga usapang hindi na dapat sinasabi sa iba. Mga takot, mga pangarap, mga bagay na bihira naming ilabas. Doon ko napansin, mas kilala mo na ako kaysa sa dapat. May mga gabi na ikaw ang huli kong kausap. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. May mga mensaheng sinisimulan ko ng burahin, pero ipinapadala pa rin. At sa bawat ingat ka, may kahulugang mas malalim kaysa sa salita. Alam kong mali. Pero bakit parang tama kapag ikaw ang kausap? Minsan, tinanong mo ako ng biglaan. Napapansin mo rin ba? Hindi ako agad sumagot. Dahil kapag umamin ako, wala nang balikan. Pero kahit tahimik ang bibig ko, ang mata ko ang sumagot. Doon nagbago ang lahat. Simula noon, mas naging maingat kami. Mas maraming pag-iwas, mas maraming katahimikan, pero mas mabigat ang bawat sandali. Dahil alam na namin ang totoo at mas mahirap itago ang alam kaysa sa hinala. May mga pagkakataong gusto kitang hawakan, may mga sandaling gusto kong sabihin lahat. Pero sa likod ng isip ko, nandoon ang salitang hindi dapat. Hanggang isang gabi, hindi na kinaya ng pagod at damdamin. Walang plano, walang handa. Isang pag-amin na hindi buo, pero sapat para masaktan at umasa ng sabay. Kung mas maaga sana, kung pwede lang sana, mga pangungusap na hindi na tinapos, dahil pareho naming alam, huli na. Pinili naming umatras, hindi dahil duwag kami, kundi dahil may mas maraming taong masasaktan kapag nagpatuloy. May mga laban na kahit gusto mong ipaglaban, kailangan mong bitawan. At sa huling beses na nag-usap kami, walang luha, ngiti lang na pilit, paalam na mabigat. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang kwento natin, hindi bilang pagsisisi, kundi bilang paalala, na minsan may mga damdaming hindi kailanman magiging tama, pero minsan din, iyon ang pinakatotoong naramdaman.